Hello po, magandang umaga o magandang gabi sa inyong lahat. I-shout out muna tayo. Marami tayong pasasalamatan dun sa mga nag-subscribes, marami na rin. Tapos yung mga nag-share, maraming salamat po. Siyempre mag-shout out muna tayo. Unang-una, Corazon B, nanonood daw. Actually, ito po yung kinuwento ko na first cousin ko na nanonood daw, natatawa ako kasi ang buhay-buhay namin magkasama kami niyan eh. Tapos Cesar G, may nagba-vlog din yata siya, so i-share mo. Tapos po itong mga nasa Middle East, importante sa atin yan sila. I don't know why, kasi mga OFW, I have a great respect sa mga OFW, yung mga seaman, mga cruise. Tapos po yung mga, marami akong best friend dyan sa Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur, parte ng Ilocos, Bisaya, marami rin. Tapos dyan sa Luzon, of course, Manila. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ituloy natin dito sa may nagtatanong tungkol sa mga nurses. Para yatang alam nyo naman, sa hirap ng buhay dyan sa atin, marami gustong pumunta rito, which I understand it, kasi isa na ako dyan nung panahon na yon. I cannot wait to yung pumunta rito. Nagkataon lang na may immigrant ako, pero kung hindi man siguro nag-apply ko sa sa profession ko. Ngayon, yung dun sa CGFNS na tinatawag, College Graduate Foreign Schools, noon yun, sa amin yun, parang iba na ang pangalan yata ngayon, IELTS, parang yun sa English, tinetake din yan. Pero alam na ng mga yung mga nurses yan, lang kayo, mag-log on dun sa mga NCLEX, makikita ninyo lahat yan. Ang swerte ninyo ngayon, sa internet nandyan lahat yan, basta masipag lang kayo, basta nandyan yan. I-guide ninyo ng ganyan, kasi katulad ako, siyam yung sa total, pati yung sa in-laws ko, ako ang nag-workout lahat ng papers, mabusisi yan. Pagod ka talaga, maiinis ka rin minsan, mapuprostrate ka, pero kailangan lahat ng ipipil up ninyo, kailangan ilagay ninyo na nasa sa isang folder para hindi magkahiwa-hiwalay. Tapos may mga yan, I-140 na tinatawag, yung sa visa, mayroon ding D-260. Ayan, sa information. Ako, ginawa ko doon, nilagay ko sa after so many years, tatawagan ulit kasi may mga question. Pag kailangan consistent ang ninyo dyan, consistent ang mga kung anong nilagay ninyo, pare-pareho yan. Kasi kung hindi, magkaka-question. Katulad dun sa father ko, 3 ang pangalan pa lang dun sa birth certificates, wala na, kaya nagtagal yung sister ko. 3 pangalan, iba-iba. Alam nyo naman nung unang panahon ganun. Kaya yung IELTS, International English Language Testing System, yun ang bago nila ngayon. Actually, para daw maka-English ka rito, alam nyo naman, pero pagdating dito talaga mabilis silang magsalita. Kaya ang mga nurses talaga, kahit ako nung akong una, but eventually you get used to it. Ngayon, importante din to. Pag yung halimbawa pupunta na kayo rin dito, kailangan ninyo dalhin din. Kahit hindi kailangan na basta importante dalhin nyo, kasi minsan kailangan yan. Yung halimbawa may asawa kayo, marriage certificate, dalhin ninyo yan. Yung passport, ingatan ninyo, kailangan yan. Yung passport, alam nyo naman dyan, kailangan nyo na ng NBI dyan, lahat ganon. Birth certificate, kung may asawa kayo, yung mga bata, dalhin na ninyo yan. Yung mga vaccine nila, siyempre, kailangan din yan pag pumasok sa school. Yung diploma ninyo, nung panahon namin, di ba? Para bang yung importante, ipalalaminate pa, which sometimes they don't like it here. I don't know sa ibang state. So, kung hindi laminate, mas maganda.
driver's license, importante. Kung meron kayong driver's license dyan, lalo na kung mag-asawa kayo, yung asawa ninyo marunong nang mag-drive, driver's license, international driver's license, kasi mapapa-easy ang ano dito, ang driving dito. Kaya doon sa ano, yung mga sinasabi kong doon sa kailangan, tapos mayroon din kayong ano diyan, kailangan yung mga resume. Yung resume mo kailangan isa lang yan, hindi yung ang tawag dito, hindi yung paiba-iba, kasi pag yung paiba-iba magkakaproblema kayo. Ngayon doon pa lang sa CGFNS may ano na yan, medyo mabigat-bigat na yan. Tapos yung sa NCLEX, pera na yan pag-uusapan, lalo na doon sa mga, siyempre hindi naman lahat ng nurse kumikita ng malaki yan. Siyempre pagdating dyan sa atin, pahirapan din. So siguro kung may relatives kayo na pwedeng tumulong, mag-open kayo, kasi itong dito kami sa Amerika, pag yung nagsalita kayo na please, yun ang gusto namin, hindi yung prangkahan. Kung talagang hindi namin kaya, sabihin sorry, hindi namin kaya. Kasi kaya ako nabanggit ito, importante. Katulad nitong inano ko ngayon, itong Corazon Bay, ayoko nang sabihin ng apelido, baka maantay. Ito true story to, of course, coming from my heart. Natatawa ako kasi alam niya, she is still there. Actually umuwi siya sa Pilipinas, nag-nurse siya rito ng matagal. May istorya yung bang, kaya in the future iyan ko rin yung gusto bang umuwi ng mga retired dyan, iyan ko rin yun. But for the meantime, importante to yung noon, siyempre mahirapan din siya sa, nauna ako sa kanya rito kasi immigrant ako. Ngayon siyempre alam ko mahirapan siya sa, kahit nurse siya, mahirapan siya sa pagbayad ng NCLEX noon, mga ganun. So ang ginawa ko, after na binigyan siya ng brother din niya, nasa Saudi noon, so pinsan ko yan. Tapos ang ginawa ko, mahal ko tong pinsan ko to ang ginawa ko, tinawagan ko siya, walang tawag nun sinulatan ko siya, sabi ko okay, mag-take ka ng exam, ako ang magbabayad, ayusin. Nagkataon na naayos niya lahat, so ako ang nagbayad. On top of that, kinausap ko yung pinsan ko dito sa California, pauwi naman sila, so minail ko yung libro from here going to California. Sabi ko dalhin mo to sa pinsan ko. Sa awa ng Diyos nakapasa siya. To make the story short, nung pumasa na siya naman ang tumulong, dalawa sila nung kapatid, pinsan ko rin isa, sa mga pamangkin namin. Ito yung sa pinsan side ko to. Ilan ba ang nurse ngayon? Ang dami nila. Mayroon nandito sa Texas yata, Australia, kalat na ang mga pamangkin. So siguro po dun sa mga may mga kamag-anak dyan na matatalino naman yung mga bata, bigyan nyo ng siguro tulong. Biro mo, kagaya nito, tinulungan yung mga bata. Ngayon yung mga bata halos natapos na rin, mga nurse na rin. Kaya ang buhay tulong-tulong lang naman. Kaya siguro, pero yung mga nandyan, kailangan makiusap din kayo, kasi hindi naman kami nanghuhula. Ugali na namin dito iba na. Tapos malakas lang ang loob din, kasi kung hindi ninyo uumpisahan, kung gusto niyo mag-abroad, hindi niyo uumpisahan, hindi kayo sakripisyo. Talagang may ups and down. Minsan yung mapupustrate ka, minsan may inis ka, talagang ganun Kagaya ito, itong pag-vlog ko, nagtsatsyagahatin ako rito. Ibig sabihin, ang ginagawa ko to, kagaya ng sinabi ko, siguro kung anuin ninyo to, yung mga previous video, panoorin nyo from the start kung anong dinaanan kong hirap, ganun. Kaya nagsasakripisyo ako. Siguro kung makabigay ako ng information, nagkataon na itong nurse
nurse na topic, parang ano dumami yung yung nanonood, yung viewers. So I think it's important. So anuin din natin ito, but ang ko naman diyan yung Filipino-American life. So it means it can include anything. So kung sino man diyan na gustong magtanong, merong nagtanong kung taga saan ako, kasi nahack na rin yung ko noon yung Facebook ko, kaya yung pangalan ko iba. Tapos no offend, sinabi ko lang East Coast kasi ayoko rin naman yung mga personal. Kaya nga dun sa mga yung mga nagba-vlog nga na pinakikita yung, I will talk about that, kasi yung mga young ones medyo kailangan na ingat-ingat lang, kasi hindi iba dito. Siyempre mga may privacy na tinatawag. Tapos kung maging nurse ka, pag nandito ka na, importante rin yung kailangan compassion. Yung bang mapipil ng pasyente yan. Importante, critical thinking. Kailangan mag-question ka. Kung halimbawa bago kayo rito, mag-question kayo sa mga charge nurse, supervisor. Kasi nung ako nangyari yan, yung oo ka ng oo, tapos pala ano kaya yung inano niya, ano kaya sinabi niya, babalikan ka niyan, magkakaproblema ka, kasi sabihin, all I thought you know, why you did not tell me? So always ask, kasi dyan sa Pilipinas ang culture iba. Pag nagtanong ka, akala tanga ka. Dito hindi. If you ask, that's assertiveness. Kaysa naman may mangyari sa pasyente. Kaya kailangan din talaga na huwag tayong matakot. Minsan, excuse me, can you repeat it? They understand that. Kasi siyempre, buti nga tayo, ilan ang natin. Ako, 4 ang alam ko. English, konting Spanish, yung dialect ko, Tagalog, saka Tagalog, di 4. Sila isa lang, English lang. Kaya huwag kayong mag-alala. Pero kailangan lang huwag mag-pride. Yung pride, tanggalin. So anyway, maraming salamat po sa nag-subscribe. I-subscribe ninyo. Marami tayong pag-uusapan. Parang tulong ko na lang sa inyo yan. Malay natin, pag sabi ko nga, hindi sa akin ang pera, hindi ko gagawin to dahil sa pera. Pero minsan nag-iisip ako, sabi ko, kung mag-click to, maraming mag-subscribe, malay mo pag nagkapera, baka tayo, yung makatulong dun sa mga talagang hirap na hirap dyan na nurse na matalino naman, na sayang, yung bang ganon, we don't know. But anyway, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat dyan. At tulungan na lang natin lahat-lahat. Life is short, ika nga, di ba? Hindi naman natin dadalhin sa hukay yung mga pera na yan. So, ingat na lang po. I love you all. Bye-bye.